name is Bruce Gasmania, originally from the Philippines, and I'm gonna share my faith story in Tagalog. So nabinyagan ako nung 8 years old ako, pero hindi ko pa masyadong alam kung totoo ba yung simbahan or kung hindi ko siya masyadong maramdaman. Pero lagi lang ako sumasama sa parents ko kasi kailangan kong magsimba. And then after ko maging inactive, nag-reach out ako sa Diyos, sa Panginoon. Kasi paaramdam ko na parang wala akong direction. And then isang gabi nagdasal ako. Tapos meron akong naramdaman na parang kakaibang paaramdam. And then, doon ko parang napatunayan na, okay, totoo itong simbahan na to. Totoo na may Diyos. Totoo na laging may gumagabay sa akin. Siguro yung Holy Ghost na laging nag-guide sa akin. Kasi, hindi ako perfect na tao, pero madami akong mga maling desisyon sa buhay ko. Pero, lagi pa rin nandyan yung Savior para sa akin. And ang nag-a-anchor sa aking faith is siguro yung repentance, because binibigyan ulit ako ng madaming pagkakataon para mag-grow or para maitama yung mga maling desisyon ko sa buhay. And ayun yung pinanghahawakan ko sa faith ko. Siguro laging sinusubok yung aking pananampalataya. Palagi nasusubok yan sa akin sa araw-araw. Kasi sa mga maliliit na decision, if gagawin ko ba to or hindi ko gagawin to. Pero sa tingin ko nasubok siya nung siguro around 22 years old ako. Kasi noong mga panahon na yun, palagi kong Doon ako nagsisimula mag-ask ng mga tanong sa sarili ko na, okay, totoo pa ba to? Totoo ba itong pinapaniwalaan ko? And alam ko hindi perfecto yung simbahan, pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit parang feeling ko parang hindi to totoo? Dahil yun sa mga nabasa ko about kay Joseph Smith or sa mga ibang bagay patungkol sa simbahan. Pero kahit ganun pa man yung mga nakita ko or nabasa ko nun, nagpatuloy lang ako sa simbahan kasi parang ito yung guide ko sa buhay ko. Hindi lang naman dahil sa simbahan, dahil din sa Diyos. Siguro masasabi ko is kailangan mo lang pumunta sa simbahan or pumunta sa lugar na magsusurround sa'yo na merong Diyos. Kasi magulo yung mundo magulong mundo, and madaming nga sa paligid natin, madaming pwede mag-distract sa atin. Pero once kasi na nasa simbahan tayo, meron magbibigay sa atin ng guide, may magagabay sa atin. And hindi lang naman about din dahil sa simbahan, is yun nga yung sa Diyos, bibigyan ka niya ng gabay. And okay lang kahit nagkakamali ka, and okay lang din na hindi palagi malakas yung yung faith mo. Kasi doon naman mag-grow yung faith mo, dahil sa pagkakamali mo, doon mo ma-figure out. Siguro masasabi kong mas okay yung buhay ko ngayon kumpara nung inactive ako, dahil meron na akong hope. Pag-asa. Meron akong pag-asa. Merong nagbibigay sa akin ng pag-asa na magpatuloy lumapit sa Diyos. Even na kahit hindi ganun, kahit minsan on and off yung pananampalataya ko, minsan hindi ganun kalakas yung faith ko. Pero ngayon na active ako, lagi kong nararamdaman na okay lang. Pag nagkamali ako, laging nasa akin yung side ng Diyos. So yeah. Alam ko na totoo yung
Diyos, totoo si Heavenly Father and si Jesus Christ. And alam ko din na totoo yung simbahan. Kahit hindi siya perfect, naniniwala pa din ako na totoo yung gospel. And alam ko din na buhay ang ating Diyos. And kailangan lang natin magpatuloy sa mga bagay na magpapalapit sa atin sa Diyos. Minsan mahirap, pero pag nasa tamang direction tayo, meron laging hope na papasok sa ating puso at isip. And alam ko lahat ito ay totoo. Iniwan ko sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.